Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, Pebrero 27, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Ginal Baclay, kagkaron sa aton mga pangulong dinala. Vulkan Kanlaon liwat ka naglupok, mga parametro ginamonitor sa posibilidad pagbaylo sang alert status. Farmers Congress kag merkado lokal target nga buligan ang mga mangunguma sa syudad sang Iloilo nga direkta makasupply sang prutas kag ulutanon sa mga hotels kag restaurants. Sobra 4 ka gatos ka libo ka pesos nga shabu na kumpiska sa bypass operation sa Roa City, Capiz. Councilor Rex Arabia ginbuyagyag ang malapnagon nga budget crisis sa mga barangay kag SK sa Iloilo City. City Council mapatigayon sang investigation in aid of legislation. Iloilo City ginlunsar ang labing una nga Nano Enterprise Ordinance. Slalom race gindugukan sa distrito sang Arevalo kabahin sa mga aktibidad sa Parao Regatta 2026. Kag investment gikan sa Canada gina-explore sang Iloilo Provincial Government. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglawig sang 2 ka minuto ang paglupok sang Bulkan Kanlaon pasado alas 7 kag gabi Pebrero 26. Sa DOST PHIVOX ang paglupok na monitor, moderately explosive eruption. Nagtuga ini sang plume nga naglabot sa 2,500 meters halin sa baba sang bulkan. Antes nagpadulong sa nabagatnan, nakatungdan. Ang paglupok ginsunda naman sang ash emissions. Ginpahayag sang PHIVOX nga iga-monitor ang mga parametro sang bulkan sa sulod sang 24 oras sa posibilidad nga pagbag-o sang alert status sini. Sa piyak nga bahin, naglawig tubtob alas 8:18 naman sang gabi, Pebrero 26, ang pagbugas sang abos sang Bulkan Kanlaon matapos ini nga maglupok. Ini ginkumpirma ni Engineer Marie Andelin Quincha, resident volcanologist ng Kanlaon Volcano Observatory, sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo. Pahayag sang volcanologist nga ang ashfall na batyagan sa mga area sang La Castillana, La Carlota, Binalbagan, San Enrique, Hinigaran, kag Binalbagan. Giliyon man nga nagtipon ang La Carlota City Disaster Risk Reduction and Management Council o kon DRRMC sa pagpanguna ni Mayor Jolo Halandoni angot sa pagpatuman sa mga ginpreparar nga aksyon kasunod sang liwat nga paglupok sang Bulkan Kanlaon. Nagiwat man sang emergency meeting ang City Social Welfare and Development Office sang La Carlota para sa mga bulig nga ipalabot sa mga naapektuhan nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita,
Nagpatigayon sa 11 nga Farmers Congress kag bulanan nga merkado lokal sa Kerr Building sa Iloilo City Hall sang Huwebes. Ang mga Farmers Congress ginpangunahan ng Iloilo City Mayor Raisa Chenya, City Agriculturist Inigo Garingalao kag mga opisyales sang More Power. Tinutuyo sang kahiwatan nga mapalapit pa ang mga manguma kag Farmers Association sa syudad sa dugang nga market sa ilang produkto, partikular ang mga hotels kag restaurant sa syudad. Suno kay Garingalao, sa aktibidad magadayologo sila kaupod ang Iloilo Hotels, Restaurant and Association. Agod talakayon kung paano makasupply sa ilang produkto ang mga mangunguma direkta sa mga hotels. Samtang kadungan sang Farmers Congress nagumpisa man ang duha ka adlaw nga merkado lokal. Liwat nga nagtanyag sang preska nga utanon, prutas, bulak, shake, spices, kag iban pang agricultural products ang merkado lokal sa atubang sang Iloilo City Hall. Suno kay Garingalao, regular nga ginahiwat ang merkado lokal duha ka adlaw sa katapusan nga semana kada bulan agud makabulig sa mga mangunguma kag MSMEs. Naglabot sa 948,000 ang total sales sang merkado lokal sang tinalikdan nga bulan. Dugang niya isa man ini ka pamaagi agud makabakal ang mga empleyado sang masustansya nga mga prutas kag utanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka high-value target individual sa ginpatigan nga bypass operation sa barangay Lawaan, Rojas City, Capiz. Ang subject sa operasyon, ginkilala kay alias Panaport, 37 anyos, residente sang President Rojas. 60 gramos ang suspected siya mga may standard price 408,000 pesos ang nakumpiskas ang kapulisan sa suspect. Gintingob nga puwersa sang Capiz PPO, Philippine Drug Enforcement Agency Capiz Provincial Office ang nagpatigayon sa madinalagon nga operasyon. Bangod sini, nagapangutubang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospetsado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, slalom race ginpatigayon kadungan sang pagbukas sa mga aktibidad sa Parao Regatta Festival 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagumpisa na mga aktibidad sa Parao Regatta Festival 2026 sa Iloilo City. Naghiwat sang slalom race o karera sa mga magagmay nga parao sa Villa sa distrito sang Arevalo. Suno kay Melda Kilwagan, technical official sa kompetisyon, yara tanan sa 39 ka mga team sa nagpasakop sa diin mayara sing 3 ka kategorya sa diin nagikan pa sa nagkalain-lain nga lugar sa Region 6 ang mga nag-intra sa kompetisyon. Magluwas sa Parao Race nga ginadagsa sang madamong ang mga turista, lakip man sa ginabantayan ang aktibidad kasubong sang Pinta Tao Contest, Lighted Parao, Lechon Festival kag ang Sinamba sa Regatta. Sa maabot nga Domingo, Marso 1, hiwaton ang highlights sang Parao Regatta 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City Councilor Rex Sarabia ginbuyagyag ang malapnagon nga budget crisis sa mga barangay kag SK sa Iloilo City. City Council magapatigayon sang investigasyon in aid of legislation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emma Rose Santiagudo. Ginbuyagyag ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga yara sa malapnagon nga budget crisis ang mga barangay kag sangguniang kabataan sa syudad sang Iloilo. Sa iya nga privilege speech sa session sang City Council sang Huwebes, naalarma ang opisyal matapos madiskubrehan nga madamo sang SK Councils kag kabarangayan sa syudad ang napaslawan nga magpasar sang ilang nga annual budget sa 2026 pati na sa mga tinalikdan nga tuig. Base sa datos nga iya nakuha sa City Accounting Office kag City Budget Office, sa 180 ka barangay sa syudad, yara lang sa 12 ang may ara sa approved annual budget sa bunga tuig. May 33 man ka barangay nga wala na aprubahan ang approved operative budget sang tinakdan pa nga tuig sang 2025. Ginpayag niya nga mas malala pagid ang sa SK Councils, mga duha lang ang may approved 2026 budget
Kag 94 naman ka SK councils ang wala sa natprubahan nga annual budget sa 2025. Sa kabugusan, yara sa 168 ka kabarangayan sa syudad ang nag-ooperate sa re-enacted budget subong nga 2026. Iya nga ginpathag nga kunang SK Council kag ang barangay mapaslawan nga makapasar sang annual budget, mag-ooperate sila sa re-enacted budget nga limitado lang sa mandatory kag essential operational expenses. Bangod sini, wala sang mga bago nga programa, proyekto, wala sang capital outlay, salary increases kag social services. Sunod sa opisyal, yara sa malapnagon kag malala nga budget crisis sa mga barangay kag SK Council sa syudad, kung sa diin ang kaluluoy ang mga pumuluyo nga nagabayad sang buwis kag wala ginabalik ang mga serbisyo sa barangay level. May kaangtanan sinigin duso ni Sarabia ang resolusyon nga nagapatawag sang investigation in aid of legislation sa tanan nga barangay kag SK Council sa syudad nga ginaprubahan man sang konseho. And SK councils in the city, the backbone of public service, have been in a widespread budgetary crisis. What kind, you may ask? Possibly the worst kind conceivable. When approved budgets or funds are lacking, it can be remedied by austere measures, efficient resource allocations, and perhaps supplemental aid from the Iloilo City Government. Ang kabayan sa privilege speech ni Councilor Rex Marcos Sarabia para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ginlunsar ang labing una nga Nano Enterprise Ordinance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerald Santiago. Ginunsar sang Iloilo City Government ang labing una sini nga Nano Enterprise Incentives Ordinance. Agod buligan ng mga magagmay nga negosyante sa syudad sang Iloilo. Ang mga nano entrepreneurs ginabugusan sa mga magagmay nga mga negosyante kag business owners, kaangay sang sari-sari store owners, karinderya, parlors, repair shops kag iban pa. Kung sa diin ang ilang nga kapital wala nagalapaw sa 250,000 pesos. Ang launching ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Councilor Miguel Treñas, mga opisyalas halin sa Local Economic Development and Investment Promotion o CONLEDIP Office, Department of Trade and Industry, PCCI Iloilo, Bankers Association of Iloilo, partner institutions, kag mga nano-entrepreneurs sa syudad sa Iloilo Freedom Grandstand sang Webes. Sa iya nga mensahe, ginpayag sang alkalde nga ginpamatian kag ginakilala sang lokal nga panguluhan ang kontribusyon sa mga nano-entrepreneurs. Ginatag sang alkalde nga ang ordinansa nga ginaprubahan sang Disyembre sang tinakdan nga tuig kag ginpropose ni Councilor Miguel Treñas ang magahatag sang graduated discount sa regulatory fees kag business permit sa nano-entrepreneurs. Bugang pa sang alkalde, hindi lamang diskwento ang ihatag sang programa. Lakip man diri ang training sa merchandising, financial literacy, kag pagdumala sang negosyo nga pareho sang modelo sang Negosyo Academy. Ang mga makagraduate sa programa makabaton man sang 5,000 nga duga nga kapital bilang bulig agon mapasanyog ang ilang nga negosyo. Samtang magluwas sa launching may ginpahamtang man nga mga booth ang mga partner institutions agon makabulig sa mga nano-entrepreneurs. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Investment gikan sa Canada gina-explore sang Iloilo Provincial Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Torrichante. Nakigsapol si Governor Arthur Defensor Jr. kay Senior Trade Commissioner Janine Fiedler sa Embassy of Canada para sa posibilidad sang investment gikan sa Canada sa Iloilo, partikular sa pagpasangkad sang agri-food industry sang probinsya. Ginpakigbahin ni Defensor mga kusog sang Iloilo ilabi na bilang isa ka agricultural province kay ginpahayag ang kinanglanon sang investment sa value chain development
kag food processing. Sandig sa provincial government nagpasalig si Ms. Fiedler nga ipakilala sa Canadian investors ang Iloilo. Ginistoryahan man sa Sinapol ang possible partnership sa duha ka lugar sa digital health, business process outsourcing, smart cities kag solid waste management. Ara man sa Sinapol si Trade Commissioner Dodgy Fabian sang Embassy of Canada. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas News. Numero sang naka-early register sa school year 2026-2027 mas nagdamo kung ikumpara sa nagligad nga school year. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Mas madamo ang nakapa-early register sa school year 2026 to 2027 ikumpara sa nakapa-early register sa school year 2025 to 2026. Gimpahayag ni Hernan Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, apisar nga wala pa nagtakop ang early registration, yara na sa 178,351 ang naka-early register ngayong kaming kindergarten, grades 1, 7 kag 11 as of 11 a.m. sa February 26, nga mas mataas ang sa 163,316 lang nga nakapa-early register sa school year 2025 to 2026. Isa sa mga nakita nga rason kung nga mas madamo ang nakapa-early register sini nga tuig, amo ang temprano kag sige-sige nga pagkampanya sang DepEd Western Visayas kag mga buluthuan. Sa masobrang 178,000 nga nakapa-early register, masobra sa 32,000 ang naka-early register sa kindergarten, masobra sa 49,000 sa grade 1, masobra sa 48,000 sa grade 7, kag masobra sa 47,000 sa grade 11. Tubto, Pebrero 27 na lang ang early registration para sa school year 2026 to 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Deadlines ang early registration sa kabataan nga incoming kindergarten grades 1, grade 7 kag 11 sa pampubliko nga bulutuan tubtob na lang sa Pebrero 27 suno sa DepEd. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Wala na Erenieta. sang extension sa hiwato nga early registration sa kabataan nga incoming kindergarten, grades 1, 7 kag 11 sa school year 2026 to 2027 sa mga pampubliko nga buluthuan. Ini ang pahayag ni Hernan Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, kag sunod sa iya tubtob Pebrero 27 na lang ang early registration. Madugduman nga nag-umpisa ang early registration sang January 31, 2026 kung sa diin tinutuyo sini nga preparahan ang mga gamit sa eskwelahan sa pagbukas ng school year 2026 to 2027. Ginhaylo ni escolar ang mga ginikanan sa mga incoming kindergarten, grades 1, 7 kag 11 nga magingagaw parehistro tubtob sa Biyernes bangod bukas pa sa pagbaton sa basic education early registration form tubtob 5 sa hapon ang mga buluthuan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Landslide sensor sa tubungan ginpaidalom sa regular maintenance. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torichante. Ginpadulungan sang Barangay Local Government Unit kag Landslide Early Warning Committee para sa regular maintenance ang landslide sensors sa Barangay Bolok sa Tubungan, Iloilo. Pinaagi sa regular maintenance, masiguro nga permi husto kag masaligan ang early warning system sa komunidad. Kung may mga nakita naman nga guba o kung hindi maayo nga kondisyon sa sensors sa inyo lugar, sarang ini i-report sa local government unit ukon sa LEWC para gilayon ini nga maaksyonan. Naibaluan ang Dynaslope landslide sensors ang gindisenyo kag gin-develop sang Filipino engineers. Padayon ini nga gina-upgrade para sa husto nga datos. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Bulig sang Department of Agriculture nga libreng hybrid seed kag mekanisasyon, dako ang nangin bulig sa patubas sa mga mangunguma sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Tugal ni Michael Arsena sang Balingasag Kwartero Kapis kag membro sang Maindang Balingasag Masagana Rice Cluster nga nagdangat sa 242 kasako sang palay ang iya nangin ani. Ginkalipay naman nga nabaligyan ni ini sa balor nga 18.50 pesos kada kilo. Suno kay Arsenas, dako nga bahin sang sini nga kadalagan ang libre nga hybrid nga binhi kag mekanisasyon halin sa DA pati na sang pagsunod niya sa nagaangay nga teknolohiya sa pagtanom.
Kaangay ni Arsenas, dako man ang nangin kontribusyon sang libre nga hybrid nga binhi halin sa DA sa ani ni Ryan Guantea katapos ang Agba cluster sa Concepcion, Iloilo. Malipayon man ini bangod yara sa 16.20 pesos kada kilo ang baligaanay sang iya naging ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mayor Gasataya sang Bacolod lubos ang pagpasalamat kay PBBM sa bulig nga dala sang programa nga Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Lubos ang pagpasalamat ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa national government sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. bangod sa bulig sa syudad pinaagi sa Local Government Support Fund sa dalom sang programa nga sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang. Suno sa alkalde, magluwas sa dugang nga bulig pinansyal para sa magakinahanglan nga residente, dako man ang bulig sang pondo para matuman ang pila ka prioridad nga programa sa gobyerno, ilabi na sa infrastruktura. Samtang ginpaambit ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mahimo magbaton sang 342 milyones pesos nga balor sang bulig ang provincial government sa idalom sang programa. Suno sa gobernador, 50% sa mabatong nga pondo ang gamiton para sa rice distribution program, samtang 50% naman para sa mga proyekto pang-infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 34 ka mga konduktor o kon passenger assistance officer sang transport co-op ang ginpaidalom sa conductor theoretical course. Ginpaidalom sa paghanas ang 34 ka mga aplikante sang conductor's license paagi sa conductor's theoretical course o kon CTC. Ang seminar ang ginpangunahan sang LTO Region 6 nga nagatuyo sa pagtudlo sa mga PAW o kon mga konduktor sang ihibalon hanungod sa passenger safety, management sang cargo, safety sa public utility vehicles, proper collection sang plete, kag paghatag sang diskwento sa mga priority passengers kag madamo pa. Lakip sa mga napaidalom sa training seminar ang mga PAWs gikan sa MITS Co-op, Valyacar Transit Incorporated, Molo Transport Cooperative kag iban pa nga mga kooperatiba sa Iloilo City. Radyo Pilipinas News. LTO NIR nakigsapol sa pila ka mga driving school agon mapasanyog pa ang pagtanyag sang driver's theoretical course. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nakigsapol ang Land Transportation Office Negros Island Region sa pagpamuno ni OIC Regional Director Jack Conlu. Kaupo ng mga driving school sa rehiyon sa diin na istoryahan ang pagpasanyog pa sa driver's education sa Negros Island Region. Isa man sa highlights sang sinapol ang ginadusong nga free theoretical driving course sa mga driving school para mapasangkad pa ang quality driver education kag mas mangin accessible. Ginhiwat ang meeting sang Pebrero 26 sa siyudad sang Bacolod nga gintambungan sang 17 tanan ka mga driving schools nga ginalakipan sang Western Visayas Driving Institute Corporation, Fast Driving, Great Lights Driving School, K-Shine Star Driving School, BMB Western Driving Institute, MAPD Driving School, PTL Driving School, Mabuhay Driving Lesson Academy, South Negros Oriental Representatives, Learn Fast Driving School, Strong Wheels, BXY, Easy Drive, Far East Driving, MRG, kag iban pa. Ginpahayag ni Director Conlu, paagi sa pagpasanyog sa mga driving schools, mapasangkad man ang kalidad sa mga luyag mangin driver sa palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4 ka centenaryan sa Bacolod City nagbaton sang cash incentive. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Nagbaton sang cash incentive sa dalom sang Centenarian Benefit Program ang 4 ka centenarian sa Bacolod City. Ini ginalakipan ng Lourdes Panisales sang Tangub, Margarita Sentesera sang Alihis, Nena Celis Preta sang Estefania, kag Lourdes Abaygar sang Takuling. Ang 4 ang nagbaton sang benepisyo
nagabalor sang tig 1,200,000 ka pesos. Pinakulihi nga nagbaton sa nasambit nga benepisyo si Nanay Lourdes nga nagtrabaho bilang bookkeeper sadto. Sa pagparabot sa ayuda, tuman ang pagpasalamat sa pamilya Abegar bangod may magamit na sila para sa mga kinahanglanon ni Nanay Lourdes nga nagasuprer karon sa demensya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong daw sa Biyernes, Pebrero 27, tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-like, i-follow kag i-share lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Ginel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.